Caleb! Ang pag-aaralan natin ngayon ay isa sa mga topic sa Araling Panlipunan, ang bumubuo ng komunidad. Pero bago ang lahat, meron tayong isang maikling kwento. Hello kapatid! Ang ating tatalakayin ngayon ay ang bumubuo ng komunidad. May idea ka ba kung ano-ano ang bumubuo ng komunidad? Tara, pag-aralan natin! Ang mga layunin ng ating pag-aaral ay ang mga sumusunod. Una, naiisa-isa ang mga taong naninirahan sa komunidad. Pangalawa, natutukoy ang mga samahan o institusyon at ang estrukturang bumubuo sa komunidad. Pangatlo, naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo sa komunidad, sa sarili at sa sariling pamilya. At ang pang-apat, naiguguhit ang mga relasyon ng tungkulin at gawain ng mga bumubuo sa komunidad, sa sarili at sa sariling pamilya. Handa ka na bang makinig? Bago ang lahat, tayo muna ay mag-alay ng isang munting panalangin sa Panginoon na napakabuti sa ating buhay. Dear God, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob mo sa amin ni Caleb upang muli kami po ay makapag-aral virtually ng kanyang lesson sa Araling Panlipunan. Salamat po sa technology dahil kahit malayo kami sa isa't isa, nagagawa pa din namin ang mga bagay na ito. Ang lahat po ng papuri ay inaalay namin sa iyo, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Caleb, ano-ano sa mga larawang ito ang nagpapakita ng mga lugar na bumubuo sa isang komunidad? Maaari mo bang ituro? 5, 4, 3, 2, 1. Tama! At ang mga lugar na bumubuo sa komunidad ay ang mga pamayanan, ang mga bahayan, ang ospital, ang city hall, at syempre, ang paaralan. Bukod sa mga lugar na itinuturo natin, ano-ano pa ang mga lugar na bumubuo sa isang komunidad? Caleb, magbigay ka nga ng halimbawa. Tama! Isa na rito ang pook sambahan o simbahan, kung saan tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Parke o palaruan, o maaari din nating tawaging pook libangan, kung saan naglalaro ang mga bata na gaya mo, Caleb. Mga pabrika at mga nagtataasang kumpanya kung saan nagtatrabaho si nanay at tatay. At syempre, palengke o pamilihan kung saan tayo bumibili ng pagkain sa araw-araw. At marami pang iba. Good job, Caleb! Ang pamilya ang nagtataguyod sa pangangailangan ng bawat kasapi nito, lalo na ang pangangailangan ng mga anak. Ang mga taong naninirahan sa komunidad ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ang ambag ng bawat isa ay mahalaga upang magkaroon ng maayos, mapayapa at matatag na komunidad. Sino-sino nga ba ang mga bumubuo sa komunidad? Pamilya o mag-anak. Ang pamilya o mag-anak ay may responsibilidad na pangalagaan ang bawat isa. Kasama rito ang pagbibigay ng maayos na edukasyon at pagtuturo ng pakikipagkapwa-tao ng mga nakababatang miyembro ng pamilya. Tandaan, pamilya o mag-anak. May mga tao rin na namumuno sa iba't ibang sekta ng relihiyon, kagaya ng pari, imam at pastor. Sila ang nagtuturo at gumagabay sa komunidad tungo sa tama at mabuting pamumuhay. Muli,
Sila ang pari, imam, at pastor. Mahalaga rin ang kalusugan ng lahat. Ating tandaan, health is wealth. Kaya naman, may mga opisyal pang kalusugan tulad ng mga doktor, nurse, at health workers sa bawat komunidad. Sila ang pinupuntahan ng mga tao para kumonsulta tungkol sa kanilang kalusugan o kaya naman humingi ng lunas sa anumang karamdaman. Tandaan, sila ang mga opisyal pang kalusugan. At syempre, kailangan natin ng isang leader o pinuno sa ating komunidad. Diba ang sabi mo, Caleb, gusto mong maging President of the Philippines? Ang isang presidente ng bansa ay maituturing na leader o pinuno. Sila ang punong abala sa pagpapatupad ng mga batas, pangangasiwa ng mga programa o proyekto, paghahanap ng solusyon sa mga suliranin, at pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa buong komunidad. Sino sila? Ang mga leader o pinuno. Ang mga taong nanirahan sa komunidad ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ang ambag ng bawat isa ay mahalaga upang magkaroon ng maayos, mapayapa, at matatag na komunidad. Mayroong mga institusyon sa komunidad. Nais mo bang malaman? Bukod sa pamilya na naninirahan sa mga komunidad, ito rin ay binubuo ng iba't ibang institusyon tulad ng paaralan. Dito, napauunlad ang karunungan at kahusayan ng mga mamamayan. Muli, ito ay tinatawag na paaralan. Next, pook sambahan. Dito, nagsasama-sama ang mga taong may pare-parehong pananampalataya upang magdasal, magpasalamat at manampalataya. Muli, ang tawag dito ay pook sambahan. Sunod, pamilihan. Dito nabibili ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ito ay pamilihan. Pagamutan o health center. Dito nagpupunta ang mga tao upang magpakonsulta at magpagamot ng kanilang karamdaman. Ito ay tinatawag nating pagamutan o health center. At syempre, ang paborito mo, pook libangan. Dito naglalaro ang mga bata at ang buong pamilya. Ang tawag dito, pook libangan. Bahay pamahalaan. Ito ang sentro ng komunidad. Ito ang tahanan ng mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Muli, ang tawag dito ay bahay pamahalaan. At syempre, merong mga estrukturang panlipunan. Ano-ano ang mga ito? Ito'y binubuo ng grupong panlipunan, katayuan, at gampanin. Grupong panlipunan, tumutukoy ito sa dalawa o higit pang mga tao na may magkatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa. Kapag narinig mo ang salitang tumutukoy sa dalawa o higit pang mga tao na may magkakatulad na katangian, ito ay ang grupo panlipunan. Pangalawa, katayuan. Tumutukoy ito sa posisyong kinabibilangan ng isang tao. Halimbawa, katuyuan base sa lugar na sinilangan. Katayuan base sa kasarian. O katayuan base sa hanap buhay. Muli, kapag narinig mo ang salitang tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang tao, ito ay katayuan. At ang panghuli, gampanin.
Ito naman ay tumutukoy sa karapatan, obligasyon at inaasahan ng komunidad sa bawat isa. Kapag narinig ang salitang karapatan, obligasyon at inaasahan ng komunidad sa bawat isa, ito ay gampanin. It's quiz time! Marami ka bang natutunan, Caleb? Subukan natin ang iyong naunawaan sa panonood ng video na ito. Handa ka na ba? Maglaro tayo. Sino ako? Ako ang pinupuntahan ng mga tao para kumonsulta tungkol sa kanilang kalusugan o humingi ng lunas sa anumang karamdaman o sakit. Sino ako? Ang tamang sagot ay opisyal pangkalusugan. Ako ang nilalapitan ng mga tao pag may sakit. Maaaring ako ay doktor, nurse, o health worker. Sino ako? Ako ang punong abala sa pagpapatupad ng mga batas, pangangasiwa ng mga programa o proyekto, paghahanap ng solusyon sa mga suliranin at pagpapanatili ng kaayusan, kapayapaan sa buong komunidad. Sino ako? Ang tamang sagot ay leader o pinuno. Ang leader o pinuno ang tumutulong sa atin sa buong komunidad para mapanatiling maayos, mapayapa at malinis ang ating bansa. Sino ako? Ako ang namumuno sa iba't ibang sekta ng relihiyon. Ako ang nagtuturo at gumagabay sa komunidad tungo sa tama at mabuting pamumuhay. Sino ako? Ang tamang sagot ay pari, imam o pastor. Ang mga pari, imam o pastor ay siyang gumagabay sa atin sa pagpapalago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano ako? Dito napauunlad ang karunungan at kahusayan ng mga mamamayan. Ano ako? Ang tamang sagot ay saan napauunlad ang karunungan at kahusayan? Siyempre, sa paaralan. Tama. Ano ako? Ito ang sentro ng komunidad. Ito ang tahanan ng mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Ano ako? At ang lugar na ito ay tinatawag na clue. Dito nakatira ang mga leader o mga pinuno. Dito sila nagtatrabaho sa bahay pamahalaan. Good job, Caleb! I love you, I miss you, and God be with you. Galingan mo sa quiz!